Magandang buhay sa ating lahat, saan man parte ng mundo kayo naroroon. Ito na naman po si Carol from Edmonton, Alberta, Canada. Medyo nagising po ako ng late this morning. Sarap po ng tulog ko for the first time and actually natulog din po ako ng late. At saka marami po akong iniisip. Kahit hindi ko po isipin, talagang pumapasok po sa ulo ko or sa isip ko, ang dami-dami ko pong dapat gawin. Ang unang-una pong lagi kong iniisip, syempre yung po aking anak na merong kidney disease. Hindi ko po ito sinasabi sa mga video ko or sa mga post ko sa FB. Para po kawaan po ang anak ko o kawaan ako or ang aking family. Sinasabi ko po ito kasi humihingi po ako ng prayer sa inyo. Kasi sabi po nila, pag marami pong nagpipray, sasagutin po at naririnig po ng ating Panginoon. And ako po, positibo po ako na hindi po pababayaan ng Panginoon ang anak ko. Pero patuloy po ako nagpipray at humihingi ng prayer sa inyong lahat. Si Andre po ay napakabait na bata. Wala po yung masamang damo o masamang ugali. Lagi po yung tahimik lang, mapagmahal na anak, at saka po malalahanin. Pero kahit hindi po niya sinushow yung kanyang feelings sometimes, tahimik po. And syempre po, nandiyan pa rin po yung pagiging caring niya and loving na anak ko. Ngayon po, sa awa po ng Panginoon, meron na pong schedule. I-update ko po kayo. Meron po na pong schedule ang kanyang surgery sa September 17, pati po yung first day ng dialysis niya. So, ang pinagpipray ko pa po ay mapaaga ang kanyang schedule before September 17. Kasi po, kahit po hindi sabihin ng anak ko, lagi pong masakit ang ulo niya, hindi po maganda ang katawan, at saka lagi po ring tulog lang ng tulog. So, patuloy po nating ipagdasal ang aking anak na si Andre. So, yun po, at ang lucky naman po ako and blessed na naging member po ako ng isang prayer group na talagang everyday po ay pinagdadasal namin ang aking anak. Kasama po sa prayers. And salamat po sa Medjugorje group kasi naging part ako ng grupong ito. And I'm really blessed and malaki pong nabago sa buhay ko. Lalo po ako napalapit sa Panginoon. And alam ko po, syempre po tayo kahit marami pong pinagdadaanan, masasabi ko pong pag lagi po kayo nagdasal at tumawag sa taas at humingi ng tulong kay Mama Mary na ipagdasal po tayo sa Panginoon, nangyayari lahat po yun. Biniblesan po tayo. Kaya lagi po tayo mag-grocery everyday. Ask Mama Mary to help us to talk to Papa Jesus. Natulungan tayo sa lahat ng pangailangan natin. Pero kailangan po natin din namin gawin. Hindi lang po madadaan sa dasal kung hindi rin naman po tayo kikilos. So, yun po ang aking, para sa akin po, yun lang po aking masasabi. So, wag natin pong kalilimutan na mag-grocery everyday. Yan po lagi rin ang sinasabi sa akin. And alaala ko po, nung buhay pa po ang aking mga magulang, lalo na po ang mother ko, lagi po siyang nagdadasal ng rosary. And meron po kaming magandang altar sa Batangas. And nakikita ko po siya pag nagpe-pray ng rosary. Lagi po siyang nakatingin po sa langit. At bukas po yung bintana ng kwarto nila. And doon po talaga, diretso siya, instead po na, pero katapat malapit, nasa altar din po siya, pero ang laging tingin niya po ay sa sky,
sa langit at doon po siya nagdadasal ng taimtim ng rosary. So yun po ang nalaala ko nang buhay pa po ang aking magulang or ang aking ina na si Emerita Aceron. So yun po, natutunan ko po sa kanya, nakuha ko po yung mag-pray and tumulong din po sa kapwa. So, ngayon po umaga, lagi pong naisip ko yun na lagi mag-pray, tumulong, and napakaganda po ng pinakita niya, napakaganda pong alaala. Yung nakikita ko po sa isipan ko, nalaala ko po lagi na naging model ko po ang aking mother sa pagpipray po, sa paglapit po kay Mama Mary. Kung meron po kayo hindi nadala sa buhay. Sorry po, nagiging emotional ako basta pinag-uusapan ko po yung anak ko. So, ibahin ko na po ang kwento ko. Pero, ito po yung ginagamit kong why. Kaya po, nag-join po ako sa networking. And, sa pagpipray ko po, nung inintroduce po ng kaibigan ko itong Live Good, hindi po din naman ako nag-join agad kasi marami na po akong sinalihan na talagang natalo po ako ng malaki. Pero hindi ko po yung pinagsisisihan kasi doon po ako natututo. Pag meron po kayong failure or hindi magandang nangyari, natalo kayo, na-scam kayo, hindi ko po alam kung na-scam talaga ako o ako lang po ang walang idea kung paano po gawin ang networking. Kasi talaga pong dapat pala bago nyo gawin ang networking, may alam din kayo kahit paano. Hindi lang yung maka-join kayo pero hindi nyo alam yung tamang ginagawa. So, ngayon po nag-enroll ako sa ibang courses about networking, about mindset, about kung paano mag-set ng goals, and kung paano po i-change yung patterns ko. Pinag-aaralan ko po itong mabuti bago rin po ako, bago ko po i-apply sa business ko o sa sarili ko. Kasi kailangan po natin munang magkaroon ng idea and practicing kung paano po i-change yung ating patterns sa everyday na sa pag-isip at yung mindset po. Kasi kung hindi po naka-align po yung mindset at saka yung patterns natin, hindi natin po magagawa. Pero kailangan po tayong hindi lang po aral ng aral, kailangan din po nating i-apply ang bawat natutunan natin sa ating courses. Hindi pa po ako tapos sa course na tinitake ko kasi I'm so busy. I'm a full-time employee. Siyempre po, iniisip ko rin po yung anak ko. At saka, marami pong nangyayari ngayon sa akin. Busy po ako. Pero minsan iniisip ko, busy ako saan? Dapat i-busy ko itong pinasok kong business. Pero napakaganda po talaga ng business namin. Ginaid po ako ni Lord, ni Papa Jesus dito actually. Kasi nung inintroduce po actually ito sa akin ng aking best friend na si Joanne, ayaw ko po talaga kasi sabi ko ayoko na uling pumasok. Wala akong idea kung masishare ko ito sa iba, kung may magtatrust pa sa akin kasi marami akong pinasok na dati noon ang family ko nag-join sa akin. Pero nasira po yun kasi nasira yung trust nila kasi hindi po ako naging successful sa business na pinasukan ko dati. Pero alam ko po right now na may pagmamalaki ko po yung pinasok kong company kasi sa products na lang po nag-work talaga. Sa akin po, malaki pong tulong sa akin ang
ang products po ng Liquid. Lalong-lalo na po ito pong coffee namin. Organic coffee po. Ito po tuwing umaga, iniinom ko at sinasalihan ko rin po ng collagen.